4Ps program at mga housing projects sa Mindanao, ating tatalakayin kasama si Social Housing Finance Corporation Vice President for Visayas and Mindanao, Engineer Felman Gilbang. Engineer Gilbang, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang tanghali po at salamat po ng marami sa pag-invite at sa inyong programa. Isa pong karangalan sa panig ng Social Housing Finance Corporation ang maimbita para po malaman natin ng bubuong kababayan natin ang kalagayan ng housing project natin or 4PH dito sa Mindanao. Yes, Engineer. Ano po ba ang pinaka-role or mandato ng Social Housing Finance Corporation sa implementasyon ng flagship pambansang pabahay para sa Pilipino program? Napakaganda pong katanungan, kaibigan. Ang Social Housing Finance Corporation po ay isang ahensya ng gobyerno na nasa ilalim ng tinatawag nating Department of Human Settlement and Urban Development sa pangunguna po ng kalihim or Secretary Jose Rizalino Acusar at ang Pangulo po namin sa Social Housing Finance Corporation at ang aming Chief Executive Officer na si President Ginoong Federico Lacsa. Ang role po or layunin ng social housing sa pagpapatupad po ng pambansang pabahay para sa Pilipino program ay kami po yung isa sa naatasan na magpatupad po nitong programang ito. At ang 4PH po sa SHAPC or sa social housing ay amin pong pinapatupad ang 4PH ayon po sa aming community guided financing guidelines na ito po ay inatas ng DSUD Secretary na ang layunin po ay mapaigting, mapaganda, mapalawak ang pagpupondo ng pinansyal ng SHAPC at ang ikalawa po ay para ho matugunan ang madaliang pagpapatupad ng proyektong pabahay, angkop sa kagustuhan po ng ating community association. Sir, bilang in charge sa Mindanao area, kumusta po ang rollout ng pambansang pabahay para sa Pilipino program diyan po sa Mindanao region? Masaya po namin at nalulugod po kami ibalita sa inyo na meron po kaming dalawang programa na ongoing na po ang construction dito sa Mindanao. Ang isa po ay yung tinatawag nating People's Bill Phase 1, 2, and 3 na inyo po nakikita sa monitor natin na binisita po ng ating secretary. Yan po ay located sa Barangay Riverside, Calinan, Davao City. Ito po ay merong 14 hectares or 14 na hektarya at ang itatayo ho natin dito ay 72 building na may 5-story or 5 palapag. Ang isang building po ay naglalaman ng 100 units at ang kabuuan po ng bilang ng pambahay natin sa proyektong ito ay kung matatapos po ay 7,200 beneficiaries. Ang floor area po ng bawat isang unit ay 28.8 square meter at may dalawa po itong bedroom, dining, kitchen at mga receiving area. Ito po ay kumpleto para po sa kabatiran ng ating mga nanonood. Ito po ay kumpleto sa facilities and amenities. Ang kalsada po nito ay concrete road network, underground drainage system, electrical and water facilities po. Meron din po itong meron po itong tinatawag nating mga swimming pool, meron siyang mga parking area at meron po siyang mga school na gagawin sa facilities sa proyektong ito. Ang isa naman pong project natin ay ang makikita naman po o matatagpuan natin sa Taguluan. Ang tawag po naman natin dito ay Valley View Township. Matatagpuan po sa Taguluan na Misamis Oriental. Ito po ay may lawak din na 14.6 hectares. At tatayuan naman po natin ito ng 25 building. Ito naman po ay iba kasi 13 stories naman po ito. 13 na palapag. At ang bawat isang building po ay maglalaman ng 416 na units. At ang kabuuang bilang naman po ng ating mabibigyan ng pabahay dito ay 10,400 naman pong units or beneficiaries. Ito naman po ay flagship po ito, ibig sabihin ay township po ito, ibig sabihin po
yung ating ground floor at yung ating second floor ay commercial spaces po yan. Yun naman pong 12 at 13 ay residential po pero 27 square meter po ang floor area. Yung pong natitirang mga palapag ay 25 square meter po sila. At ganun din po, kagaya ng naunang project natin sa Davao, ito po ay kumpleto sa facilities and utilities. Meron din po silang open space para sa parks and playground. At meron din po silang open space para po sa parking, basketball court, schools, market, at meron din po silang mga swimming pool na pwede hong gamitin ng mga beneficiaries natin. Yes, marami, well, so maliban po doon sa mga programa, sir, na minention nyo, no, sa Davao at sa Misamis Oriental, meron pa po bang ibang mga programa ang SHFC sa ibang parte ng Mindanao? Yan po yung ongoing project natin sa parte ng Mindanao at saka Visayas kasi po tayo rin po ang kumahawak ng ating Visayas region. Pero may mga nagsumiti na po ng, para po sa 2024 natin project ay may nagsumiti na rin po ng kanilang proposal. At umaabot po tayo doon sa 200, sa record po namin ay meron na ho tayong 201,981 po na nagsumiti. Sa Visayas po, ang nagsumiti ng kanilang proposed project ay 19 projects po. Ito po ay kalat sa Visayas, Puerto Princesa, Palawan, Iloilo, Bacolod, meron din po tayo sa Cebu, at sa Mindanao po ay 25 projects po ang nakalaan na aming titignan, re-reviewin. Ito po ay mayroong 137,232 po na member beneficiaries. Pag sinabi ho nating Mindanao ay Davao, Cagayan de Oro, Butuan, at yung pong ating Marawi at Barm. Kinukonsider din ho natin yung Cotabato na para bigyan sila ng housing project, sir. Okay, engineer, panghuling tanong na lang po. Paano po ba ang proseso para maging beneficiary sa SHFC project sa ilalim ng pambansang pabahay? Ano po ang mga requirements at saan pwedeng mag-apply? Una po, sa konsepto po kasi ng Social Housing Finance Corporation ay amin pa rin hong nire-respeto yung mandato sa atin na ito po ay community approach, community-driven approach method. Ang community association po ang gagawa ng plano na sila po ang mamimili ng lugar na paglalagyan sa kanila. At unang-una po ay dapat bumuo muna sila ng community association, paparehistro po sila sa DSUD or sa Department of Human Settlement. At pagkatapos po na mabuo nito at marehistro ay magpo-form na po sila ng tinatawag nating project nila project po nila na isusumiti sa SHFC or sa social housing. At ito po ay dapat po magsasubmit po sila ng proposal letter to the president ng SHFC. At tapos po pag na-submit na ho nila yung proposal nila at hihingi po sila ng funding, at yan po ay i-qualify na ho ng social housing. Titignan na ho, mag-inspection na ho tayo, kakandak tayo ng inspection doon sa mga property na gusto nila. At para ho malaman natin if it is compliance doon sa ating BP 220 with regards to the qualification and standard of yun hong paglilipatan natin. Kailangan ho hindi sila danger area, mayroon tayong kukonsider na right of way para ho yung mga tao na ililipat natin po ay manirahan ng maayos. Ito pong mga qualification or mga tao na or yung mga beneficiaries natin, dapat po yung mga nakatira sa danger area, prone sa health and safety risk, sila po ay apektado ng government infrastructure project natin, yun hong mga area na may mga court order para sa demolition, at saka yung mga biktima po ng disaster or calamity, o kaya yung mga member po ng sectoral group, mga vendors association, PNP, nasa Armed Forces of the Philippines, teachers, OFW, lahat po sila na wala pa hong pabahay ay pwede pong maging
benepisyaro natin sa pabahay ng 4PH under po sa ilalim ng pamamahala ng ating Pangulong Marcos at ng Ayan. Secretary Acosar. Maraming salamat po sa inyong oras, Social Housing Finance Corporation Vice President for Visayas Mindanao, Engineer Felman Gilbar. Salamat din po ng marami sa pagbibigay nyo sa amin ng oras para amin namang maipahayag ang ginagawa ng Social Housing Finance Corporation sa programa ng ating Pangulong Marcos sa ilalim ng 4PH ng ating Secretary Acosar. Salamat po at mabuhay po kayo.